subukan mo na maging blessing ka sa ibang tao. Yan din ang isang paraan natin para mapakita natin ang ating utang na loob sa Diyos. So yan po yung ating assignment ngayon. Huwag lang kayong magpasalamat, but please choose to become happy today. Live your life to the fullest today. Bawal mo lang nakasimangot. Amen? Sabihin niyo mga kapatid niyo, nakasimangot na naman. Kahit na traffic, bawal sumimangot. Smile, thank God. May kirot, may iyong pangangatawag. Smile, thank God. Nag-aaway kayo, ang iyong asawa. Smile, thank God. May nag-message po sa akin, sabi, Father, ba't ganyan yung advice mo? Nag-aaway na nga kami, may problema na ako sa asawa ko. Magpapasalamat pa ako sa Diyos. Ito po ang sagot ko. Tignan mo kung ano yung nararamdaman mo. Grabe na nga yung inyong kalagayan. Miserable na tayo ang pagpapala ng Diyos. Anong dahilan? Nagkukulang ka sa pasasalamat. Amen? Again, bawal muna ang nakasimangot. Smile and thank God always throughout this day, throughout this week. And you will continue. And God's blessing, graces, will abound in you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo at kayo paspasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa kanila ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Diyos ay natapos na, bumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapal ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig Diyos Ama at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo at sumayo mga minamahal na kapatid sa Panginoon bilang paghahanda Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alitin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at inirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarlan sa Roma na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoon Jesucristo. Ang mabuting balita ito na ipinangako na noong pag-una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon Jesucristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa ibig ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang Espiritu. Ipinahayag niyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginagawa. Ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob ng maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akala
Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niya ang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang nagayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa kulay ng tig-alam. Pagkat siya ay ginawa niya ay kahanang-hanang. Sa sariling lakas niya at aglay ng kabanalan, walang hirap na natin, yaong lahat na tagumpay. Ang Diyos na rin ang nagayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay ng ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang nagayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong dapat sa daigdig. Ang tuon ay buong galak na pumili sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tingin ng lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumili Ang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang umaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit, wala ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Jonas. Kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, itinggit ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sinayahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titinggit ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ng Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang ating mga pagbasa ngayon ay nag-iiwan ng dalawang taba. Una, ang pagiging totoo sa ating paglilingkod sa Panginoon, at ay ikalawa naman ay pagiging bukas sa kanyang pagkilos. Natunghayan natin sa unang pagbasa ang pinakaunang bahagi ng sulat na Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sinasabi ang sulat na ito ay nagpapakita ng kabuluhan, kaganapan at ng kalaliman ng turo ni San Pablo Apostol sa komunidad ng mga taga-Roma na nagpapakita ng kanyang masiging pagmamahal sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Kristo. At nakita natin sa unang pagbasa na klaro kay San Pablo
ang kanyang natura bilang isang apostol. Ngayon din naman ang kanyang katayuan bilang isang alipin ng Panginoon at tagapagdala ng kanyang mabuting balita, lalo't higit sa mga taong hindi pa nakapakikinig ng pagliligtas na mula sa Panginoon. Samantalang sa ating mabuting balita mula kay San Lucas, sinabi ng Panginoon sa Kristo na mas higit pa kay Jonas ang kanyang dalang pagliligtas. At kung ating papansinin, ang ating ebanghelyo ngayon ay tumatalakay sa mga personalidad na mula sa limang iba. Ang Reyna ng Tino, Solomon, Ninive, na mga lugar o tao na nabanggit mula sa limang iba. Ipinapakita ito mga kapatid na ang Panginoong sa Kristo ang kaganapan ng mga hinula ng mga propeta at ang kaganapan ng kalooban ng Panginoon. At ito'y ang pagpapahayag ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang anak. At nakita natin sa ating Ebanghelyo ang pagiging bukas sa paggalaw ng Panginoon kasi mula't simula pa hanggang maaari sa ating pangkasalukuyang panahon. Kaya naman mga minamahal na kapatid, kung ating iuugnay ang ating mga pagbasa sa ating sariling paglalakbay bilang mga Kristiyano, hinahamon tayo nito na tayo rin ay maging klaro sa ating natura, sa ating pamamaraan na ating pakikitungo sa Panginoon at paglilingkod. Kagaya sa unang pagbasa o ating babalikan mula kay San Pablo Apostol, malinaw sa kanya na siya tagapaglingkod, isang alipin ng Panginoon dahil sa kanyang masiging pagmamahal sa pagpapahayag ng mabuting balita. Marapat lamang mga kapatid na kumpulihan sa atin ay isang panawagan na may klaro sa atin na ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang sa ating salita, hindi lamang sa ating mga debosyon, hindi lamang sa ating panalangin, kundi dapat pinakikita sa ating pang-araw-araw na gawain, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa ating pang-araw-araw na pagkilos at pagtindayot ng buhay. Kaunin ko mga kapatid ay ilang punto de vista ng ating pamilya na maging bukas sa ating mga puso sa paggalaw ng Panginoon na ating tunghayan mula sa ating Ebanghelyo. Inikahit ng Panginoon sa Kristo ang kanyang mga tagapakinig na tignan ang mga larawan, ang mga kinigos, ang kasaysayan ng pagliligtas ng Panginoon sa pamagitan ng mga nabanggit ng mga tao na sa light ng silang pakinig ng pagliligtas ng Panginoon sa ilang bagong buhay kagaya ng mga taga-Ninive. Nagpanibago ka lang din sapagkat bukas ang kanilang puso sa paggalaw ng Panginoon. Marapat lamang na ganito rin ang sa atin na maging bukas sa ating puso ang ating pag-iisip, maging ating sabulang pagkatao sa pagkilos ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay nakikisalamuha sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya hinihikayat tayo na ating mga pagbasa na maging bukas kung paano ang Diyos ay kumikilos sa atin at kung minsan maging sa mga pagdaluyan ng mga problema, maging sa pagdaluyan ng mga suliranin o pagdating ng ating kuminsan ng mga pagsulog sa buhay, kung minsan ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Ang Diyos ay nagpapahiwati ng kanyang pakikiramay, ng kanyang pakikisalamuha at pakikipanuhay sa atin. Kaya nangyari sa mga taga-Ninive nang matapos na mapakalat sa kanila ang kalooban ng Diyos, sila nagbagong buhay at maging bukas sa pagkilos ng Diyos. At mga minamahal na kapatid, maging paalaala sa atin ang ating mga pagbasa ngayon sa ating patuloy pagpapalalim sa ating buhay Kristiyano. Na maging klaro sa atin ang ating motibasyon, ang ating dahilan, ang ating paglilingkod at patuloy tayo maging bukas sa pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay.
nang sa gayon, sumapit sa ating mga kaganapan ng kanyang pangakong kaligtasan sa pamagitan ng kanyang pag-ibig na mula sa ating Panginoon Yesu Cristo. Bumaling tayo sa panalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. At sa bawat panalangin ating isamo, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae naway mapanimalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ating nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng mga mamayanan natin, nawang itakwil natin ang mga masamang pamumuno at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisisi ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga masakit at matanda, nawang makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nakakalikan sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangako, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tandaan mo na sa upang pangunahang ipahayag ang pagpipilian mo anak. Mula sa walang hanggan, nilob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya sa magpakailanman. Piniling namin ito sa pamagitan ng sa Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahalin sa iyong mga kamay sa katulingan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginagawa naming pagdiriwang kami makatawid sa kalwalhatian sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Imagine the global fashion studio through May
at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at dila. Ibinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Utang na